Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Gusto ko lang ibahagi ang totoong karanasan namin ni Mrs. na si Marie habang ipinagbubuntis pa niya ang bunso namin. Ganito ang kwento nun, pre. Nagtatrabaho ako nun sa isang malaking logistics company sa Pasig. At si Marie nun sa isang BPO company na sa Pasig lang din. Buntis pa lang siya nun kay Corvin, ang bunso namin. Madaling araw ang uwi ni Marie. Kaya sinusundo ko siya sa kanto, papasok sa amin. Tapos pagka-uwi ng bahay, naghahanda naman ako para pumasok ng trabaho. Ganun lagi ang setup namin araw-araw. Hanggang sa isang madaling araw, hindi ko siya nasundo. Dahilan halos maghahating gabi na rin ako nakauwi. At napasarap ang tulog ko dahil nga logistics ang work ko. Hanggang sa nagising na lang ako nang may malakas na katok sa gate at pasigaw na tumatawag sa akin. Yan pala si Marina. Dumaan pa ang mga araw at nagkaroon kami ng delivery sa Laguna. Inabot kami ng 2 araw at 2 gabi doon dahil sa sobrang dami ng truck na nagbababa ng karga. Sa CDO Carne Norte kasi yun. Nang makatanggap ako ng text na galing kay Marie at ang sabi pinapabayaan ko na daw siya kahit wag na raw ako umuwi. Di ko alam kung matatawa o maiiyak ako nung panahong ito. Naintindihan ko naman siya dahil nga kasi buntis siya. Na-stress din daw pala siya dahil sa mga gabi na wala pala ako sa amin, may dumadapo daw ng malaking ibon sa kabilang bahay. Katapat lang nun yung kwarto na mismong tinutulugan namin ni Marie. Nagtanong daw si Marie sa kabilang bahay kung nararamdaman nila yung dumadapo sa bubungan nila tuwing gabi. Sagot naman ng kapitbahay, oo daw. Napapadalas nga daw at hindi nga daw yun basta imon lamang. Kasi medyo lumulundo daw ang bubungan at yung langit-ngit ng yero halatang mabigat. Nung nakabalik na ako from logistics, nagdesisyon ako mag-resign agad-agad dahil di nga naman talaga ako nakakauwi araw-araw sa pamilya ko. At isa pa, buntis at malapit na manganak si Marie nun. Nang hinayang ako dahil isa dapat ako sa mga mareregular doon. San Miguel Corporation pa naman yun. Pero sa kabilang banda, naisip ko din na mareregular nga ako. Pero mukhang manganganib naman ang asawa at ang isisilang pa lang na anak namin. Isang araw, nakatanggap ako ng message mula sa dati kong work sa Pasig lang din na pwede ko na daw makuha yung check ko ng back pay at 13th month. Pinuntahan namin yun ni Marie at sakto naman na nakausap ko yung production manager at nagbiruan kami. Sabi sa akin, "Oh Michael, buti bumalik ka. Eksakto, kulang ako sa tao ngayon." Sumagot naman ako. Sabi ko ng pabiro, "Kayo ma'am, kung na-miss nyo na ang kapugian ko at kung tatanggapin nyo pa ako." Sabi sa akin ni ma'am, "Sige, bumalik ka bukas. Magdala ka ng requirements mo, ipasa mo, tapos sa Monday start ka na."
Sakto, Friday nun. Kaya makakapaghanda pa ako. May work na ako ulit. 3 araw pa lang mula nung nag-resign ako sa logistics. Dito na nagsimula yung nakakatakot na parte. Habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala yung umiikot na tiktik sa bahay namin. Hindi ko naman yung pinapansin nung una. Dahil madaling araw na, niisip ko na lang na malapit na sumikat ang araw. Isang madaling araw, rest day ni Marie. Di magdamag siyang nasa bahay. Ginising niya ako. Sabi niya, "Pa, may dumapo sa bubong." Medyo inis akong bumangon dahil kasarapan ng tulog ko yun eh. Nakiramdam din ako hanggang sa naririnig ko sa labas na parang may paikot-ikot na kung ano sa bahay. Pero ba't parang ang dami ng paikot-ikot na tunog tiktik? Kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko yun, pre. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga nun. Sa awa ng nasa langit, wala naman nangyari hindi maganda nung gabing yun. Kinaumagahan, pumasok ako sa trabaho. Eksakto, gagawa kami ng garlic beef tapa sa production. At sa akin nakatoka yung paggiling ng 20 kilo ng bawang. Habang ginigiling ko ito, napansin ko na kumakatas yung bawang. Mga 3 litro din yung katas. Sabi ko sa sarili ko, pwede tong pangtaboy sa mga alaga ni Taning na umiikot sa bahay namin. Nagpaalam ako sa supervisor kung pwede ko bang hingin at maiuwi ito. Pwede naman daw. Pagawan ko lang daw ng gate pass para mailabas ko. Inuwi ko nga yung katas ng bawang at bumili pa ako ng bawang sa palengke. Mga 1/4 yun. Yung nabalatan na. Tapos asin. Pagka-uwi ko, dinikdik ko agad yung bawang. Hinalo ko sa asin. Tapos sinaboy ko sa bubong at paikot ng bahay. Kasi nag-aagaw na yung liwanag at dilim. Nung gabing yun din ako mismo nakarinig na tila ba may malaking ibon na dumapo sa bubong sa katapat mismo ng kwarto naming mag-asawa. Pero pagkatapo niya, lumipad din ito paalis agad-agad. Siguro dahil napansin niyang may nakikiramdam din sa kanya. At ako nga yun. Dala-dala ko pa nga yung katas ng bawang na handa kong isaboy anumang oras sa kanya. Naisip ko rin naman na baka napaso siya dahil sa asin at bawang na isinaboy ko sa bubungan. Sa mga sandaling yun, lumalakas at humihina yung tunog ng tiktik para bang pabalik-balik o paikot-ikot ng bahay namin. Sa totoo lang, inaantok na ako nun. At dahil sa panggagambala ng nilalang na ito, nabadtrip na ako at uminit na ang ulo ko. Nawala na rin ang takot ko. Galit na lang ang natira. Kaya't dumampot ako ng kutsilyo. Binuksan ko yung bintana at nagsisigaw. "Minumura kitang aswang ka. Kilala kita. Madalas kang dumaan dito sa amin. Bukas na bukas din sasaksakin kita at paliliguan kita ng katas ng bawang." Pasensya na kung natawa kayo mga pre. Mahirap magmura, baka may mga batang nakikinig. Anyway, balik tayo sa kwento. Yun kasi yung sabi ng mga katrabaho ko na taga Leyte. Sumigaw ka lang daw.
At sabihin mo na kilala mo sila. Murahin mo rin daw ng murahin. Kaya yun ang ginawa ko nung gabing yun. Hanggang sa nawala yung mga tunog nila. Pero hindi na rin naman ako natulog. Total, rest day ko na rin naman. At dahil wala nga akong tulog, maaga-aga akong bumili ng almusal. May mga taong nakarinig pala ng sigaw ko. Kinausap nila ako at ang sabi, meron nga daw talagang aswang dun sa Taytay. Isang angkan pa nga daw yun. Pero hindi na nila alam kung saan na nakatira dahil nakalipat na. May namatay na pala dati na sanggol sa sinapupunan ng ina nito. Sa lugar mismo na yun. At ang aswang din ang dahilan. Lumipas ang mga araw at wala na nga yung tunog ng tik-tik na paikot-ikot sa bahay. Nakapanganak na rin ng maayos ang asawa ko. Sa awa ng nasa taas. Hanggang dito na lang muna pre. Pag hindi ako busy at walang trabaho, send ko sa'yo yung iba pang experiences.